So, ayun. So, bago natin tapusin ang araw ko, patapos na yung day ko eh. Medyo busy. After the live ng mga students. So, every Tuesday and Thursday kasi nagla-live ako for questions and verifications. Tas kung may gusto man silang pa-emphasize ganun, na something, inaano ko. Ginagawa namin yung pag Tuesday tsaka Thursday. So, around mga 3 to 4 hours yun. Ganun. Wala pa akong content. Buti na lang nasabi niya sa akin to. So, we have this indicator called the RSI divergence. So, it will enter whenever there's a tingin niya na may divergence na nangyayari. So, entry strategy niya is the RSI divergence. So, very naman to. This is free. Usually naman free naman yung mga ganito and very straightforward din naman yung mga free. Nagiging paid lang siya kapag yung mas marami ng values, di ba? Kasi ito, tinan mo to, dalawang values lang ibinibigay. Isang yung RSI mismo, yan. Tapos yung arrow, di ba? So, parang anong nangyayari dito, kapag binigyan niya tayo ng value of 1, so that's a buy. And pag negative, negative 1 is sell naman siya, di ba? So, ayun yung parang So, you can download this indicator sa MQL5. Search nyo lang RSI Divergence MT5. Ayun. So, yan. So, yun. Gagawin natin to today. Just make sure again that you have the indicator sa inyong indicators folder. Lagi niyong tatandaan yun, di ba? Diba? Nandito yun? Nandito yun eh. Asa na Ito pala. Ito, RSI Divergence Indicator. So, tingnan lang natin kung okay ba siya. Diba? I don't really know kung okay siya. Tinest lang namin. Actually, hindi pa namin tinitest. Nabanggit lang niya. Nagsabi ko, magandang content guys. Divergence. Ayun. Okay. So, to create this EA, to convert this to an working EA, yung gagawin mo, punta sa IDE mo. Ito, empty IDE. Yeah, IDE yan mismo. Ibig sabihin is Integrated Development Environment. Meaning, dito ka gagawa ng mga robots, diba? So, there's different types of IDEs. Usually naman, they are parang lang siya. Yan, ito. Sulatan ng code, parang ganon. Dito ka gagawa ng mga robots and everything, diba? So, ayan. So, ang first thing mo gagawin, click mo yon sa MetaTrader 5 mo, then click New. Expert Advisor, Template, ayan. Tapos, siguro pangalanan natin to na RSI Diver. Yan lang. RSI Diver. Ayan. Tapos, wala kang i-check dyan. Wala pa. Finish. Ayan. Diba? So, bibigyan ka niya ng default code. Ayan. So, the default code is this one na, so, pwede mong hindi burahin yan. Pwede rin namang burahin mo. Pero, depende sa'yo, diba? Ako, binubura ko na lang. Gulo eh. Hindi naman pambenta yung mga EAs ko eh. So, pang personal use naman ito. Tinatanggal ko yung mga comments, di ba? Yan. Tanggalin mo muna yan, di ba? Sabi nung iba, coach ba, ano pa yung kaibahan sa tinuturo mo sa, marami pang kaibahan eh. Maraming kaibahan yung tinuturo ko sa, what I'm teaching here is enough for your, pag kung gusto mo lang, paisa-isa ka lang na, paisa-isang currency pair ka, magti-trade, di ba? Gusto mo lang pumasang prop firm, ganyan. Pero if you want to actually create systems, yung literal na trading systems na with multiple, multiple things happening na, alam mo yun, complete system, medyo kailangan mo talaga ng force. Pero, if you want to just dive in, di ba? Dive into algo trading and you want to trade, what currency pair lang trade mo talaga, I think this is enough, di ba? No need to enroll the course, di ba? Pero, ikaw, mura lang naman, 10,000, Diyos ko. 11,599, 10,599 na lang pag yung link yung ginamit mo sa baba. Para, anyway, so, so first of all, time frame, ang lagi nating TF period current, okay.
Tapos, input lot size, double lot size, double lot size. Ayan. So, default natin is 0.01. So, input, double again. Paulit-ulit na tayo, guys. Stop loss is equal sa 200. And tapos, input again, double, RR naman, di ba? So, lagi ka nagtatanong bakit RR hindi TP. Mas ano sa akin yun eh. Kasi parang hindi ka na kasi ganyan naman dapat talaga ikaw mag-trade, di ba? So, dapat more than 1:2 yung ano mo. So, kapag kasi ginawa ko pa na, hindi 1:2, baka kasi pag ino-optimize mo, may mga mag-o-optimize ka na okay. Pero pangit yung risk-reward ratio, di ba? So, parang sayang sa oras. So, nire-recta ko na siya palagi na RR. So, pero kung gusto mo nang hindi ganoon, okay lang din naman. Diba? Gusto mo, lagay mo TP. Lagay mo dyan, TP, ganoon. TP, di ba? Pero, sa akin, okay na to. Mas gusto ko tong ganito. Anyway, tapos de-declare natin yung RSI handler natin. So, pangalanan na lang natin siyang handler kasi nag-iisa lang naman. Siguro as RSI handler na lang para RSI handler. Ayan. Tapos yung paglalagyan which is array signal. Ayan. Signal. Array signal which is a okay, array signal, double, okay. Ayun, yun lang yun. Tapos, dito naman, ang gagawin natin dito is RSI handler is equal sa I custom because that's a custom indicator, di ba? So, symbol, TF, tapos ito, indicators, dapat nakapaloob siya sa double quotes. Tapos yung name nung indicator mo, so which is nandito naman yun, napakadaming nakabukas, kaya palang bagal ng PC ko. So nandito naman siya, nasa na yun, RSI, ito yun. So kunin mo lang, yan. Tapos ang next mong gagawin ay copy mo lang yan, escape, tapos lagay mo siya dito. Bang! Para saktong-sakto yung name. Kasi doon pa magkakamali. Diba? Anyway, okay. So that's it. So copy buffer. So the handler is called the RSI handler. Indicator natin is 1 1 1 and yung paglalagyan ng signals array, ayan, di ba? Tapos ang next natin is int numpos equals sa positions total, alright. Ayan. Actually, madali lang to, lalo na pag custom indicator. Madali lang talaga eh. If siguro, tingnan muna natin kung magpiprint. Checking muna tayo. Session na umulan Input. So, print muna natin. Print, array, signal, the 0. Yan, checking muna tayo. May error. Semicolon expected. Bang. Ayan. So, tingnan natin. Ano pangalan nun? RSI. Sobrang dami ng eto, RSI diver. Ayan. Tingnan lang natin kung magpiprint siya. Kung hindi, ayan. So, dapat kapag may arrow, napapalitan siya.
Kaso sobrang bilis. Yun lang. Sobrang bilis kasi M5 to. So, palitan natin siya ng daily. Wala naman signal sa daily. Saan kaya siya magkakasignal? Try natin sa H3. Yan. Hindi nagka-signal sa daily, awit. Ay. Ayun, naging 1. Nakita nyo? Nakita nyo? Pero naging 1 siya. So, ayan, nung lumabas to, naging 1 to. Hindi siya 0. So, hindi ko lang mo. Ang bilis kasi. Anyway, sige. Nasa na? Ay, sayang. Ayun may red dun May cell signal Eh, natin kung maganda, di ba? Ay, when? Sayang to, Pero ito, medyo malapit-lapit to. I'm sure. Ayun, negative 1. So, tama. Diba? May cell, di ba? So, pwede na natin siyang anuhin, di ba? So, if array signal 0 is equal siya sa 1 and numpos is equal din sa 0, meaning kung meron siyang bisignal, 1 is the bisignal, diba? Pasok tayo ng trade, which is double ask symbol info double ano nga ba to? Ayun, symbol as, di ba? Madali lang ulit-ulit na to, di ba? As in, di ba? So SL price should be stop loss SL. Ay, ano nga ba yun? Stop loss nga ba yun? Stop loss yan. Times as pala, as. So, this is SL meaning minus, diba? SL times the point. Ayan. So, double TP price is equal sa bid. Ask pa rin pala. Pero, ang difference lang nito is meron siyang times RR plus to dapat plus RR times naman ng point, diba? Tapos pwede na tayo wala pa tayong C-trade, wala tayong C-trade, Lodi. C-trade is trade. Ayan. Bayos. Alright. Hindi pala natin nalagay yung library. So, dapat lagyan natin ng library. Yeah. So, include natin yung trade. Ano nga ba to? Ito. Trade.mqh. Tama ba to? Tama yan. Tama. C-trade so close pala muna natin na buong C-trade ay trade yan. Tapos trade by code along lang trade by lot size symbol the price is the ask price
SL is the SL price at TP price. Tapos, lagay tayo comment. Raining in Manila. Ayan. Alright, so let's do the ano naman. The cell. So if array signal zero, -1, numpos is equals to 0, double bid is equals sa symbol info double symbol bid. Alright, double SL price niya dito ay equals sa bid. So sell to, no? So minus, ay plus pala, plus B stop loss times point, then double TP price naman niya ay equal sa bid minus naman. Pero ang kaibahan RR point. Ayan, ayos. Tapos, syempre, trade dot sell lot size symbol double bid. SL niya is SL price, TP price, at raining in Manila. Ay, nako po. Very simple. Ayan. So, check na natin kung gagana. Uy, wala errors. Ang lupit natin, ha. Anong errors, ano? Refresh. Diba? Natin kung gagana. Uy, kaso masyado mabilis. Ulitin natin sa lower time frame. M6. Try natin. Up, yeah. Ayun. Hoy, may mga cell siyang hindi kinuha. Ayan, hindi niya kinukuha yung mga cell. Okay, may gabaguhin tayo. What's wrong? If array signal, anong mali? Bakit hindi mo kinukuha? Lot size, symbol, bid, SL price. Hindi niya kinukuha, no? Ba, nilalamig. Hindi pala. Ito pala, oh. Point to dapat. Point. Ayan. Diba? Nakita naman natin agad. We're so great. We're so great. And, ano? Nakita natin agad eh. That's why we're so great. Diba? Kung di natin nakita agad, yun lang. Yun ang problema natin. Problema natin yun. Diba? Okay. Let's try. Opya. Ayun, nagpasok na siya ng cell. Ganda. Ganda ng indicator na to. Para don't know kung pwede siya standalone. Yun lang naman eh. Minsan naman kasi hindi pwedeng standalone, di ba? Okay ano? Oh. Ganda, no? Ganda. Oy. Ganda ng signal niya ngayon. Ang ganda ng kuha ng TP, oh. Ay, sayang. Siguro maganda to may break even, ganun. Or ano man. Pero the signal is very good. I think. Ayan, oh. Uy! Ganda, puro TP yun, ah. Isa pa.
Ganda talaga. Diba? Ayun, okay naman. Okay naman siyang EA. So, pwede siyang i-optimize. Ang problema lang sa ganito is time frame lang yung pwede mo i-optimize. Yun lang, di ba? So, kung mag-optimize ka from, let's say, 1 minute to M15, ganyan. Stop loss, pwede mo i-optimize. Yun na natin kung saan maganda, di ba? 300, yun, whatsoever, di ba? Yan natin. Pero, again, it's your job na to optimize, di ba? So, to code, ito, punta na tayo sa ano natin. So, to code first is ito munang section na ito. Ayan. Itong section na to. Dapat maano mo yan. Make sure that your indicator is nasa folder ng indicators. At make sure na kapag i-copy mo siya dito, is pati yung .ex5 naka-copy. Ayan. Screenshot. Then, ito. Yun lang yun. Ilang linya lang yun. Wala pang 100 linya yun. Diba? Kaya, no? Yun lang. Tingnan natin kung may lumabas na. Wala po. Something's wrong with my computer. I don't know why. Pero, anyway. Ayun.